Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Sound check po tayo. Hindi po ako sigurado sa microphone ko kung gumagana. Pwede po bang malaman kung... Ayan, okay po. Tinignan ko po dito. Ayan, so gumagana po pala at pagpalain po kayo ng Panginoon. Dalangin ng aking puso na sa oras na ito, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin kahapon, mga minamahal na mga kapatid. Hindi na po ako nakapag-abiso ng cancellation ng TNP yesterday at humihingi po ako ng paumanhin. Kahapon po ay napakalamig dito sa Winnipeg, minus 43 degrees centigrade na po. Imagine niyo po yung minus 43 degrees. Ang aming mga kotse ay hindi po umandar. Kailangan pong pumasok ng aking bunso at yung aking may bahay, first day niya po sa work. Pagkagaling niya sa karamdaman, papasok din siya kahapon. Hindi po umandar yung mga kotse ng mga anak ko, kaya napilitan po ako na i-bus namin yung aking kotse at yun po, ako po ang nakapaghatid kahapon. Kaya hindi ko na po nagawa na makapag-live. Pasensya na po kayo, hindi po. Ang dami kong paliwanag, pero ganun pa man ay nagbabalik po tayo ngayon sa ating programa. Araw po ng Tuesday ngayon at dalangin po ng aking puso na sa araw na ito ay datnan tayo kayo ng pamamahayag na ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang topic po of our discussion for today ay pinamagatan ko pong ways to battle frustration. Ayan. So, alam nyo mga kapatid, frustration is a common thing, common human emotion that arises when we feel our needs are not being met or when we face seemingly insurmountable problems. Yan po ang kahulugan ng tinatawag na frustration. Nafo-frustrate tayo kapag may mga bagay tayong hindi nakakamit, may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa ating sariling ekspektasyon. At kapag hindi nangyari yung ekspektasyon natin, nafo-frustrate tayo, sumasama ang loob natin, humahantong pa ito sa iba't ibang uri pa ng negatibong emosyon. At times, this frustration can be directed to God, towards God. We may question why God does not intervene in our situation or why God allows certain things to happen. Alam naman natin mga kapatid na may mga bagay na beyond our control. Pero pinaniniwalaan natin, it is within the control of God. Yun po yung paniniwala natin mga Kristiyano. Naniniwala po tayo na lahat ng nangyayari ay nangyayari dahil pinapayagan ng Diyos. Katulad po ng kasaysayan ni Job, kasaysayan ni Peter, kasaysayan ni Apostle Paul, may mga na-experience sila sa buhay dahil pinahintulutan yon ng Diyos. Pinayagan yon ng Diyos. And this is where frustrations comes in. Kapag dumating yung panahon na may nangyaring hindi tayo gusto, ang nasa isipan natin bilang mga Kristiyano, bakit mo pinayagan to, Panginoon? Na para bang tayo ay may sense of entitlement na ang pwede lang payagan ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya ay ang lahat ng mabuti at gusto natin. Pero wag niyo pong kakalimutan mga kapatid, may mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam at may mga palatuntunan ng Diyos sa ikabubuti natin pero akala natin ay kasasama natin. It is important for Christians to address and understand these feelings of frustration, especially with God, because they can become stumbling blocks in our faith journey. Tayo po bilang mga mananampalataya, dapat ay may malinaw na pananaw sa mga sirkumstansya ng buhay kahit hindi natin naiintindihan. Sapagkat kung hindi natin pagtitiwalaan na ang mga pangyayari may tinutupad na mabuting layunin sa atin, parati tayong frustrated. Amen? Now, siguro let us start with the definition of frustration. What is frustration? Alam niyo po, frustration is a feeling of impatience and anxiety that arises when our expectations are not met. Yan po ang sabi ng Google.
Sabi ng dictionary. Kaya kung meron kang bagay na hinihingi, meron kang bagay na inaasahan, meron kang bagay na hinihintay, tapos hindi nangyari, frustrations ang dulot nito. It often stems from a sense of dissatisfaction with our circumstances or the way others are behaving. Tayo kasing mga tao, aminin man natin o hindi, kahit mananampalataya na, lumilikha tayo ng isang mundo na tayo ang may kontrol. Tama? Gusto natin na ilagay ang bawat sirkumstansya ayon sa ating palatuntunan. Ina-arrange natin ang bawat oras sa gusto nating paggamit nito. Sinasalansan natin ang bawat activities araw-araw ayon sa gusto natin. Inaayos natin ang lahat ng bagay ayon sa ating pagkakasalansan. Hindi laging nangyayari yon. May mga pagkakataon na talagang hindi nasusunod ang salansan ng mga detalye ng buhay natin. At pag dumating yung ganong mga bagay, maaaring bunga ito ng pakikialam ng ibang tao, pakikialam ng nature, pakikialam ng sirkumstansya, nagagalit tayo, na-frustrate tayo. Maging sa buhay natin sa lahat ng aspeto, sa trabaho, ba't ka frustrated? Yung trabaho ka ng trabaho, ang tagal mo na doon, walang salary increase. Sa mga magulang, ba't ka frustrated? Yung bang tipong hindi ka na bata, matanda ka na, yung pinapakialaman ka pa sa lahat ng kilos mo. Ano pa ba? Yung halimbawa, yung sa paaralan, no? Aral ka naman ng aral, tapos hindi iyon ang ibinigay sa examination. Sa examination, iba yung lumabas na examination questions, frustrated ka. And there's a lot of things that can frustrate all of us. In the context of our relationship with God, frustration can arise when we feel that our prayers are going unanswered or when we perceive that God is not addressing our needs in the way we desire. Lalo na nga mga kapatid, kung nasanay ka doon sa mga pastor na uutusan kang i-claim mo na yan, i-manifest mo na yan, i-declare mo yan at mangyayari yan. Kahit na anong declare ang gawin mo, kahit na anong manifestation ang gawin mo, at kahit na anong command ang gawin mo, ang realidad, pag hindi gusto ng Diyos, hindi gusto ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? At minsan sinabi ng pastor mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ito sabi ng Bible, kaso out of context naman, kahit anong gawin mo, hindi mangyayari yon. At ang mabigat ho dito, because we receive such promises or such false promises, umaasa tayo na mangyayari, magaganap, pero hindi. And it will result in what? In frustrations. At ang mabigat nito, frustrated tayo sa Diyos. Dahil hindi ibinigay ng Diyos ang gusto mo. Mga kapatid, frustration is an emotional response to stress. Ito yung tugon ng tao sa mga nangyayari sa buhay, lalo na yung mga bagay na hindi natin gusto at mga bagay na nakapagbibigay ng stress. Pero I would like to tell you this. Frustration is a common feeling that everyone will experience in their life. Wala hong taong hindi nakakaranas nito. Ang mga bata, kapag humingi at iba ibinigay mo, frustrated. Humingi ng gatas, binigyan mo ng kape, frustration ang dulot nito. At nangyayari itong frustration sa mga panahon na hindi natin natatanggap at nakakamit ang mga bagay na gusto natin. Some people experience frustration in the short term. Yung mga minsan sanay ka na, kumbaga natutunan mo na hindi naman talaga lahat ng bagay ay mangyayari at hindi lahat ng mga bagay ay magaganap ayon sa gusto mo o maibibigay sa iyo. Kaya dahil sanay ka na doon, nakita mo yung prinsipyo nito sa Biblia, pwede kang ma-frustrate in an instant. Pero madali itong napagtatagumpayan. Pero maraming mga tao, yung frustrations long term. Yung frustrations ay umuwi na sa matinding pagdaramdam, paghihinampo, sama ng loob, naging bitterness na ito. Dahil hindi niya nakamit ang bagay
na gusto niya. May mga frustrations na mabilis lang namang mawala. Like for instance, nakapila ka sa grocery, bigla kang siningitan. O nakapila ka sa grocery, ang haba ng pila. Minsan mo, wala kang choice hindi ka naman pwedeng umalis doon. Kaya, yung mga yon, pag nakalampas ka na doon at nakapagbayad ka na, nalampasan mo na yung mahabang pila, nawawala na rin yung frustrations. Di po ba? Pero merong long term. At ito yung cause ng maraming mga stressors sa buhay natin. At alam niyo mga kapatid, speaking of stressors, the stressor or the cause of stress can vary according to the individual. Bakit? Kasi minsan yung nakaka-stress sa akin, di naman nakaka-stress sa iba eh. Yung nakaka-stress doon sa iba, hindi naman nakaka-stress sa akin. Iba-iba yan eh. Depende yan sa kalagayan at pananaw ng bawat isa. But the common stressors that lead to frustrations sometimes or most of the time ay ano? Una, stress sa trabaho. Maraming frustration sa buhay natin cause ng trabaho natin. Kasamahan sa trabaho, sweldo, dami ng trabaho, yung workplace na mainit o yung iba naman workplace na malamig at iba't iba pa na common stress sa trabaho. Nakaka-frustrate. Minsan naman, pursuing a goal that you cannot attain. Nakaka-frustrate. Yung bang tipong gusto mong tapusin itong course na to, pero nakaka-6 na taon ka na sa course na yun, di mo pa rin natatapos, nakaka-frustrate. Yung bang hintay ka ng hintay sa isang bagay, tapos hindi nangyayari, nakaka-frustrate. Sa isang dalaga na may boyfriend, na umiidad na hinihintay mag-propose para sa kasal, at hindi nagpo-propose, na-frustrate. Kaya yung iba sumasawa sa relationship, nakikipag-break eh. Bakit? Tagal-tagal na natin, hanggang ngayon di ka pa nagpo-propose. O kaya meron kang ipinupurso na certain goal, naglagay ka ng time frame doon, na sa ganung edad, sa ganung panahon, sa ganung petsa, mangyayari, tapos hindi nangyari. So nakaka-frustrate yun. Or trying to solve a problem and not finding a solution, that can also cause frustrations. So, nakita natin yung definition ng frustration, dagdagan pa natin. Ang frustration daw is the feeling of irritability. It is the feeling of irritability or anger because of the inability to achieve something. That can cause frustrations. Meron kang gustong abutin, di mo naabot, frustrated ka. Meron kang gustong kunin, di mo nakuha, frustrated ka. Meron kang pinapangarap, hindi natutupad, frustration ang hatid. Meron kang prayer, banal na banal ka naman sa pananalangin, pero hayo ibigay, frustrations ang hatid. Kaya pinili kong pag-aralan ito kasi maaaring sa oras na ito, frustrated ka. Maaaring kahapon may na-frustrate dahil nag-aabang ng TNP, walang TNP kahapon. So iba-iba ang ating frustrations. Nakaka-frustrate ang tao. Kasi inaasahan mo itong taong to, maaasahan mo pero hindi mo maasahan. Nakaka-frustrate ang sirkumstansya. Kahapon po, umaasa kami paggising namin, pag-start ng kotse, aandar, hindi umandar. Dahil sa sobrang lamig, nakaka-frustrate ang maraming mga bagay. Mga kapatid, being in a constant state of frustration can lead to many problems in your life. Kaya importante itong aralin. Because if you continue pursuing a goal without any result, the frustration you feel can lead to other emotionals that affect your well-being. And this can affect your mental health. Amen? Hindi ka na magiging maayos mag-isip, magiging magulo ang iyong isipan, magpapadalos-dalos ka sa iyong pagpapasya, magre-resulta ito ng loss of confidence, ng stress, ng anger, ng aggressive behavior, ng irritability at hahantong pa ito sa depression. Depression. Tama? Kaya napakahalaga nito mga kapatid. I may not have the whole hour to discuss. Kumbaga, I cannot discuss all about frustrations in just 1 hour.
Kaya nag-alat po ako ng 3 araw para dito. So hindi po to kayang tapusin ngayon hanggang bukas sa makalawa at maaaring hanggang sa Biyernes. Ang topic natin is about frustrations. Kaya series ito na ating titingnan. How to combat or how to cope or battle frustrations. Kasi this is something na nararanasan ng bawat isa. So mga kapatid, it is always tempting to begin to think that if only life was easier, I wouldn't get impatient, I wouldn't be frustrated or angry. Tama? Nakakatuksong isipin na kapag lahat ng bagay ay umayon sa gusto mo, kapag lahat ng bagay ay nakakamit mo, lahat ng bagay ibinibigay sa iyo, hindi ka magagalit, hindi ka magiging impatient, hindi ka magiging frustrated. Pero ang tanong, meron bang ganong klaseng buhay? Meron bang ganong klaseng sirkumstansya? At kapatid, ikaw, lahat ba ng gusto mo, in a click of a finger, nangyayari? Hindi. Kaya, inevitable ang pagiging impatient, frustrations, at pagiging galit. So, when I am frustrated, the stressful events of life are not the real problem. Sasabihin ko to sa iyo mga kapatid para mag-isip po kayo. Kapag ikay frustrated, kapag ikay stress, o maaaring galit, tandaan mo, hindi ang sirkumstansya o ang event ng buhay ang suliranin. Naniniwala po ba kayo na yung event o yung circumstances, yung pangyayari ay instrumento lang ng Diyos para ipakita ang laman ng ating puso? Pag merong isang bagay na hindi naganap at hindi nangyari, hindi na ibigay sa iyo, kapatid, maaaring paraan nyo ng Diyos para i-reveal sa iyo. Kasi kung merong isang nilalang na hindi nakakaunawa ng kanyang puso, walang iba kundi tayo. Isang bagay na hindi natin makontrol, isang bagay na lagi tayong talo, isang bagay na laging pinangungunahan tayo. Ito ang ating mga puso. Kaya nga minsan humahantong sa sakitan, humahantong sa batuhan ng masasakit na salita, humahantong pa sa sakitang pisikal at batuhan ng mga literal na material na bagay. Bakit? Kasi yung circumstances, inireveal lang nito kung ano ang nasa puso mo. The events are simply God's tool to reveal our heart. Ang tanong, kanino inireveal? Sa Diyos? No. Alam ng Diyos lahat yan. Alam ng Diyos how you will react. Ang tanong, alam ba ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva? Yes. Kaya nga, bago pa mangyari ang mga bagay na yon, planado lahat ng Diyos ang pagpapakapako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo bago pa likain ang sanlibutan. Lahat ng yon ay planado ng Diyos because God knows the heart of every human being. Eh ang problema tayo, hindi natin alam ang ating mga puso. Pag may sirkumstansya, hindi natin nakokontrol. At inire-reveal ng Diyos ang ating mga puso sa atin sa pamamagitan ng mga pangyayari. Halimbawa, may umutang sa'yo. Nangako, sa Monday, ate, babayaran ko. Dumating ang Lunes, naningil ka, hindi nagbayad. Ano magiging damdamin mo? Kung ano ang damdamin mo sa oras na yon, ano ang emotion mo during that time, inireveal ng Diyos sa iyo ang laman ng iyong puso. Pwede naman na pagbayarin yun, di po ba? Pwede naman sabihin ng Diyos na, sige, bayaran mo yan, walang problema. Tama? Walang problema. Pero, gusto ng Diyos na i-reveal yung kondisyon ng puso mo na ikaw ay magagalitin, frustrated, at hindi na maautangan uli dahil niloko ka na magbabayad ng Monday, di naman nagbayad. Nakukuha niyo po ba yung pinupunto ko, mga kapatid?
So, as heat exposes the impurities in gold and refines it, God uses difficult circumstances to refine the heart. Alam niyo po ba yung ginto para maging puro? Idadaan yan sa napakainit na apoy. Tutunawin muli yan. At sa kanyang pagtunaw, hihiwalay ang mga impurities at mananatili lang ang tunay na ginto. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. He allows circumstances to happen to us not in accordance to our desires, contrast to what we are expecting, in order for God to reveal to us our hearts. So when I face a difficult situation and become impatient, frustrated, or angry, it reveals what is in my heart and that I am not as patient as I imagine. Kaya minsan mga kapatid, pag tinanong, gaano ang haba ng iyong pasensya? Ang dali lang natin sabihin, pasensyoso ako. Pero pag dumating na tayo na itetest yung patient natin, nagkakabistuhan talaga kung ano ang laman ng ating mga puso. At minsan, hinahayaan nyo ng Diyos para natin makita kung ano talaga ang kondisyon nito. Amen po ba mga kapatid? So can you think of examples from the Bible where we see the frustrations of God's people because they were following their own ways? And one of the best part about reading the Bible is how similar the people of the Bible to us. Wala namang kaibahan eh. Let us look at the Israelites for instance. At makikita natin, katulad ng mga Israelita, ganun din tayo. And sometimes we can shake our heads at them, to the Israelites people, and wonder, ba't ba naman nagkaganto pa tong mga to? Pinakitaan na ng Diyos ng lahat ng himala. Inalis at pinatakas ng Diyos sa bansang Ehipto. Daladala ang mga kayamanan ng mga Ehipsyo. Pinatawid sa dagat na pula matapos na patikimin ng mga himala sa mga salot na ibinigay sa Ehipto. Nakatakas sila sa paghabol ng mga Egyptians. Pero pagdating sa unang destinasyon, nung walang tubig, galit na galit sila kay Moses. When we read about the torture and difficulties na naranasan nila sa Egypt, we can attest to feeling like good things will never come their way. But Moses was called by God. You will lead them. You will lead them out of captivity. And then they come to the wilderness. And things don't go the way they had planned. Kasi ang pangako aagos ng milk and honey, yung lugar na kanilang pupuntahan. Nagsisinungaling ba ang Diyos doon? Hindi. In fact, nung pinatiktikan nga ni Moses yung lupang pangako, isang tiklis na ubas lang, pasan-pasan ng 2 tao, ganun kasagana yung lupain. Kaso yung journey, papunta doon sa pangakong lupa, preparasyon yun ng Diyos para i-reveal ang kanilang mga puso. Di ba ini-reveal ng wilderness experience na ito ang ang mga pusong masuwayin, ang pusong matigas, ang pusong feeling entitled, ang puso na laging nakatingin sa Ehipto sa halip na tumingin sa pangako ng Diyos. Kaya sa wilderness, ipinakita ng Diyos sa kanila ang kondisyon ng kanilang puso. Many times they became angry because of the obstacle na nakita nila sa kanilang daan, and their focus became one of seeing all the problems, and they did not see God. Today I would like to offer some perspective that God uses to challenge us to overcome frustrations. Marami po ito Pero sa umagang ito, I will give three perspective
that God can use para i-challenge tayo na ma-overcome natin ang mga frustrations ng ating mga buhay. Ngayon, importante lang sa atin ang umamin. Kapatid, frustrated ka ba? Una, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa trabaho mo ngayon, fulfilled ba? Satisfied? Or frustrated? Sa pamilya na meron ka, fulfilled? Satisfied? Or frustrated? Sa mga anak mo, nakita mo ba yung fulfillment ng pagiging magulang sa mga anak? O frustrated ka? Sa simbahan na pinupuntahan mo, sa mga mensahe na naririnig mo, sa mga aral ng pastor, are you satisfied? Do you feel the feeling of fulfillment? Or frustrated ka? Ngayon, ang tanong, ano ang cause ng frustrations mo? Ngayon, amin tayo. Kasi kung hindi ka naman frustrated ngayon, at ikaw yung tipo na lahat ay tanggap mo, hindi ka na-frustrate, hindi para sa iyo to. Pero naniniwala ako para sa atin lahat to. Kasi maging ako, nakaka-experience nito. Ngayon, mag-aral na tayo. Tingnan natin ang ilang mga pagtuturo. Anong mga bagay na pwede nating magawa in order to battle frustration? 1. Don't take yourself so seriously. You are not that important. Ayan. Masakit pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang madalas na cause ng ating frustrations ay ang feeling of entitlement. Yung feeling na tayo'y special. Yung feeling na tayo'y importante at ang mundo umiikot dapat sa atin. Pag ganun ang pananaw mo, matindi lagi ang bawat sirkumstansya, frustrated ka. Tama? Hindi ko po sinasabing ibaba mo sarili mo. Hindi ko po sinasabing maliitin mo sarili mo. Hindi ko po sinasabing mag-self-pity ka. Mali yun. If you look down on yourself, wala ka ring ma-accomplish. Pag tiningnan mo sarili mong ikaw ay failure, magiging failure ka nga. Pero ang punto ko na number 1 na nais kong ipaunawa sa'yo para wag kang ma-frustrate, ito. Wag namang umikot ang mundo para sa'yo. Hindi ka ganun kahalaga. You are not that important. Ulitin ko, don't get me wrong. Mahalaga ka, lahat ng tao mahalaga sa Diyos Tama? Pero sometimes we put so much value on us. At dahil doon, sobrang value meron ka, minamaliit mo naman yung iba. At ang lahat ng gagawin ng iba na hindi umayon sa gusto mong napakalaki, frustrated ka. Ulitin ko, hindi ikaw ang boss ng mundo. Do not be so entitled. Pride is often the root of our frustration. Tama? Mga kapatid, when I get frustrated with others for their action, what I am really saying is, kung ako yan, hindi ko gagawin yan. Na sinasabi mo na, kung nagkasala man, kung nagkamali man, sinasabi mo na, ako, hindi ako magkakamali. Kung ako yan, hindi ko gagawin yan. Hindi ako magkakasala. Hindi ko tutularan yung ginawa mo. Ang tanong, saan ka kumuha ng ganong kayabangan na sabihin, hindi mo nga gagawin yon? Nakuha niyo po mga kapatid? Like for instance, yung mga maliliit lang na frustrations ng buhay. Halimbawa, nakalimot. Yung lalabas na kayo ng bahay.
Nilak nyo pinto. Pagkalak ng pinto, paalis na kayo. Sakay na kayo ng kotse. Naisip mo, na kanino susi ng bahay? Inaasahan mo yung misis mo ang may susi. Siya ang may dala ng susi. Naku, nakalimutan ng misis mo. Ano mararamdaman mo? Galit na galit ka. Ano ba naman yan? Kung ako yan, hindi ko yan makakalimutan. Ba't hindi mo dinala? Diba? Di sana wala kang frustrations ngayon. Kung ikaw pala yon, hindi ka makakalimutan. Di sana ikaw na nagdala. At madalas ganon. Ano po? This can be applied in many areas. Like for instance, forgetful, late. Ano sabi natin? Kung ako yan, di ako late. Sa pagdadrive, sa pagmamaneho, ako yan, I will drive good. I will not drive poorly. Pag may na-aksidente ako, hindi mangyayari sa akin yan kasi hindi ako singit na singit. Halimbawa, inefficient sa trabaho, hindi ako ganyan kasi hindi ako ganyan magtrabaho. Laging hindi tayo katulad nino nung mga nagfe-fail, nung mga nakakalimot, nung mga hindi magaling ang ginagawa. We put value on ourselves. Nakala natin, ang galing-galing natin. Pride is lifting up myself by looking down on others. By contrast, ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, Filipos 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Kapatid, ito totoo. Hindi ka masyadong mapofrustrate sa tao kung titingnan mo na mas mataas siya kaysa sa'yo. Tama? Sige nga, subukan nyo. Kayo na mag-isip. Pag inilagay mo ang isang taong mas mataas kaysa sa'yo, pag may ginawa yon, hindi ka mapofrustrate. Pero kaya tayo madalas napofrustrate kasi ang tingin natin sa mga taong gumagawa ng hindi natin gusto ay mahinang nilalang at ikaw lang ang importante sa mundo na kailangan nilang paglingkuran, kailangan nilang pagsilbihan, kailangan nilang masunod. Take note, hindi ka Diyos. Don't take yourself so seriously. You are not that important. That is one. Amen? And I hope, naintindihan nyo ito. Baka may tanong kayo, message nyo na lang ako. Amen? Pangalawa, tell yourself a different story. Bibigyan ko kayo ng example. When someone does something that frustrates you, or irritates you, or interfere with your plan, and causes more work, breaks your schedule, etc., etc., anong nagiging perspective natin? Most of the time, our perspective is self-centered. We think exclusively about how the other person's actions affect us. Tinitingnan natin lagi ay ang epekto ng ginawa ng iba para sa atin. Pero hindi natin iniisip ba't niya yun nagawa. Tama? The story that we always put in our minds. Pag may nakalimot, sasabihin, napakahina naman ng kukote nito. Pag may hindi nagawa, napakatamad naman itong taong to. Pag may inyutos ka na hindi nasunod, napakabobo naman ito. That is most of the time the stories. Those are the stories that we always tell ourselves. Pag may hindi nagawa anak mo, frustrated ka, ang hina naman ng ulo mo anak. Pag merong natapon, ano ba naman, napaka-clumsy mo naman anak. Pag may hindi nagawa, napakatamad mo naman anak. Those are the stories.
Yung resulta ng mga ginawa ng mga taong itong nakapaligid sa iyo at nakaapekto sa iyo ang kwentong pinaglalaro mo sa isipan mo. Pero kapatid, di mo ba naisip na merong different story behind those stories? Naniniwala ba kayo most people are not intentionally doing things to irritate or bother others? Rather, they are like us, act as if the world revolves around us. We all tend to do what we think is best to maintain our comfort. Ano madalas nating ikinukwento? What story do I tell myself kapag may nag-cut sa akin sa traffic? I-justify natin yun sa pagiging late natin. Tama? Pag may nag-cut sa atin, tinatawag natin na napaka barumbadong driver to. Bubusinahan pa natin. Now, baliktarin natin. Ikaw ngayon na nagdadrive, late ka na. Kailangan mo madali na makarating sa trabaho mo dahil late ka na. Ikaw ngayon ang umovertake. Tinatawag mo ba ang sarili mong barumbadong driver? Be honest. Do you call yourself a jerk? Pag ikaw ay nakat, galit ka. Ang tanong, hindi ka ba nag-overtake? Pag tayo ang gagawa at tutugon sa ating comfort, okay lang sa atin. Pero pag iba ang gumawa na hindi ayon sa gusto natin, frustrated tayo. So anong dapat gawin? Ang hamon sa atin, tell yourself a different story. Pag tayo nakakagawa ng mali, hindi natin minumura sarili natin. Binibigyan natin ng grasya. Inuunawa natin ang ating mga sarili. Minsan kinukonsinti pa natin dahil nagbibigay tayo ng ibang senaryo sa ating isipan. Okay lang yan kasi malilate ka na eh. Kaya ka naman umovertake dahil malilate ka na. Eh yung iba, tama? Kaya ngayon nung natutunan ko to, ganun na ako mag-isip. Mahaba ang pila at may nagdadadabog doon, iniintindi ko na lang, baka naghihintay yung anak niya, baka walang naiwanang magbantay ng anak niya, kaya nagdadadabog at gusto yung overtake sa pila. Minsan pag ganun, pinauuna ko na. Hindi naman ako nagmamadali. O kaya naman, baka nagpapapadyak, ihina. Eh, mauna ka na, sige na. May mga kanya-kanyang kwento. Huwag yung kwento mo lang ang mahalaga. Huwag yung kwento lang ng buhay mo na magbibigay ng comfort sa'yo. Baguhin mo ang kwento and give the other person and give the circumstances, the events, the benefits of the doubt. Amen, mga kapatid. Madalas, when I get upset with my wife, with my children, with the church members, with the leaders of the church, with pastors, aamin ako sa inyo, I am not considering their story. I only have my perspective and the facts I know, or I think I know. But my attitude totally changes when I understand the full story. Hintay ka ng hintay. Hintay ka ng hintay. Ang tagal. Late. Pero nung dumating, ipinaliwanag sa iyo, pasensya na, kaya ako na late. Kasi nagkaroon pa ako na aksidente, pero sa kabila nun, pinilit ko pa rin makarating. Di ba nagbabago perspective natin? Tama? Hindi natin alam ang lahat ng kwento. Hindi natin alam ang lahat ng pangyayari. Kaya, para wag ka ma-frustrate, baguhin mo ang kwento.
Do you give others the same grace that you give yourself? Tama? Now, when frustration rises, ask yourself, could there be another side to the story that would make this situation understandable from this person's perspective? Is it possible that they may have a crisis back at home? That's why they are rushing back to. Everyone has a story. Amen? So, do I give others the same grace that I give myself? Even if there is no human explanation, God still has a reason behind every obstacle. Amen? If I stay open to the truth that God always has a reason, then I find great peace. Sa halip na ma-frustrate at maghimuto ka dyan, lagi mo nalang tandaan, may plano ang Diyos. Kaya nangyari, may plano ang Diyos. Laging may plano ang Diyos. At ang Romans 8:28, God will work out things for good to those who love Him, for those who are called according to His purpose. Amen, mga kapatid. Ano sabi ng Matthew 7:12? So in everything, ito ang law, ito ang principle. Do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Ito ang rule eh. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Amen? So ano yung mga natutunan natin ngayong araw? Una, don't take yourself so seriously. You are not that important. No. Ngayon, ganun ngayon lagi ko sinasabi. Pastor Well, hindi sa iyo umiikot ang mundo. Hindi ka laging entitled. Hindi laging ikaw. No. Pangalawa, tell yourself a different story. Especially when it comes to other people. Kahit na nga yung gumawa ng sa tingin mo pinakamasama sa buhay mo. At the end of the day, nare-realize natin, kaya pala niya ginawa yun. Sinong matutuwa sa mga magnanakaw? Sinong kukonsinti sa mga magnanakaw? Galit tayo dyan. Pero when you look deep down on why they sometimes do it, minsan maiintindihan mo eh. Yung isang nanay na ibebenta yung kanyang sariling katawan para may ipakain sa kanilang mga anak, hindi yun ma-justify kahit kailan. Hindi yun tama kahit kailan. Pero hindi natin alam yung kwento. Hindi ninyo alam ang kwento kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. At hindi natin gina-justify. The end will not justify the means. Pero laging may kwento. Amen? Now, let's go to the number 3. Be changed by difficulties, not controlled by them. In the end, what controls me, like events and circumstances, or even the truth, is my attitude being determined by others' actions and circumstances, or by the unchangeable person of Christ. In the end, ano ba kumokontrol sa atin? Events? Circumstances? O katotohanan? Most of the time, bago natin malaman ang katotohanan, nakapag-react na tayo ng negatibo sa events at sa circumstances. Kaya nga madalas hindi ko kasi alam eh. Kung nalaman ko lang sana.
Di po ba? Kaya, importante yan mga kapatid. Be changed by difficulties and not be controlled by them. When I let people's actions cause frustration or anger, ano nangyayari? You are allowing the actions of people to determine if I have a good or bad day. Tanong, saan ba nakasalalay ang iyong pagiging mabuti ang araw? Pagising mo, sabi mo, every gising is a blessing. Tapos nakakita ka lang ng asong tumai sa harapan ng bahay mo. Wala na, sira na buong araw mo. Now, ano kwento na pinaglalaro mo sa isipan mo? Tung walang yung kapitbahay mo, inalpasan ng aso para tumai sa harapan ng bahay mo. That is the story that you have in your mind. Now, can we change the story? Naku, baka nakawala. Hindi naman lagi ito eh. Ngayon lang naman nangyari ito. O, ibang usapan pag araw-araw ko, usapin mo na yung kapitbahay mo. Pero kung ngayon lang nangyari, tell yourself a different story. Baka nakawala lang. Nakuha niyo po. At wag mong hayaan na yung circumstansyang yon ang bumago sa buong araw mo. Maghapon kang galit sa kapitbahay mo, iniisipan mo paano ka gagante, pakakawalan mo rin ba ang mga aso mo at patataihin mo rin sa harapan ng kanyang bahay, something like that. Tama? Not only does this affect our mood, but it could even affect our lifespan. Dahil dun sa aso na dumumi sa iyong harapan, habang buhay na kayong magkagalit ng iyong kapitbahay. Dahil doon, every time na masasalubong mo, umiiwas ka, every time na magkakasalubong kayo, either nagagalit ka o nagagalit siya, gaano kasama, gaano kahirap yung buhay. Nagtatrabaho ka, kasamahan mo sa trabaho, kaaway mo. Ang bigat nun. Dahil lang, you don't give a benefit of the doubt. Amen? Ano sabi ni Apostol Pablo? Galatians 5:18-23. But if you are led by the Spirit, kapatid, tayo pinananahanan tayo nito ng Espiritu ng Diyos. We are no longer under the law. Verse 19, the acts of the flesh are obvious. Ano yun? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Pero tayo bilang mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo, pinangungunahan ng Espiritu Santo, pinagbubunga ng Espiritu Santo. Sa verse 22, ang bunga nito ay ano? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Do unto others what you want others to do unto you. Mga kapatid, alam niyo po ba na tanggapin man natin o hindi, yung frustrations ay katulad ng gym na ibinibigay ng Diyos. Wala ka na exercise, physically and spiritually. Wala ka ng exercise, physical man o spiritual. Ano ba yung mga spiritual exercise? Pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain, pananambahan, at pananalangin. Pag hindi mo na ito nagagawa, bibigyan ka ng Diyos ng frustrations. Bakit? Kasi yung daw frustrations ay parang gym ng Diyos. Tandaan mo kapatid, without exercise, I would stay weak.
And without harder exercise, I will never grow any stronger. Resistance yields growth. Tama? Bakit ang hirap nung mga gym equipment? Ang bigat. O pinapahirapan mo sarili mo magbuhat ng dumbbell, ng barbell. Gaano kabigat ang resistance niyan? Hirap niyan. Pero pag lagi mo itong ginagawa, habang ginagawa ng ginagawa, kalaunan, magaang na lang yan eh. Naniniwala po tayo, in the same way God allows difficulties to make us stronger. Amen? God uses difficult situation to show His power and work out His unseen plan. God's plan is to glorify His name and to grow us into the likeness of Christ. If things are not working according to my plan, God is still in control. He is either taking a different path that I hadn't devised, or He is graciously working in me to instill His perfect patience in me. Difficulties strengthen and prepare us for greater ministry challenges so that we can be a testimony to all circumstances. Tandaan po ninyo mga kapatid, if I get frustrated with little things, why would God give me ministry opportunities where I could publicly make Him look small and not in control by my frustrations? Before God gives me opportunities, He gives me smaller ones. Kaya yung iba, hindi agad pinagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking ministeryo eh. Eh paano ka nga magiging kagamit-gamit sa malaki kung sa maliit nga, failure ka? Nangangarap ka ng malaking ministry, eh dun sa maliit, di mo nga magawa. Bago tayo bigyan ng malaki, pagkakatiwalaan muna tayo dun sa maliit. Katulad ng traffic jams, how do you react? Plans that fail, how do you react? Mga flight delays, how do you react? Etc. etc. How do I handle this? Tandaan po ninyo, remember that when Moses responded in the frustration of the people of Israel, ano nangyari kay Moses? May kwento, ano po? Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Numbers. Samahan niyo ako. Verses 6 to 12 ng Numbers chapter 20. Babasahin ko po sa inyo. Sabi diyan, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. The Lord said to Moses, "Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to the rock." Pakinggan niyo po mabuti. Speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, "Listen, you rebels! Must we bring you water out of this rock?" And then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. But the Lord said to Moses and Aaron, "Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them." Mga kapatid, God takes God takes our reaction seriously. Why? Because it reflects our character.
Dahil sa frustration ni Moses, sabi ng Diyos kausapin mo lang yung bato, lalabas ang tubig dyan. Pero dahil sa karareklamo ng mga tao, sa buwisit ni Moses, sa frustration ni Moses, sa halip na kausapin yung bato, hinambalos ito, hindi lang isa, kung hindi dalawa. Now, if you're going to look back on verse 1 ng chapter 20 ng Numbers 20 verse 1, makikita nyo, ang pangyayaring ito mga kapatid ay naganap kamamatay pa lang ni Miriam. Kung babasahin nyo yung Numbers 20 verse 1, namatay na si Miriam, yung kapatid ni Moses, yung ate ni Moses. So itong si Miriam, mahalaga ito kay Moses, tumayong tumayong nanay niya si Miriam. At ako, perception ko lang naman ito, halo-halo emosyon dito ni Moses. Nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid, tapos itong katakot-takot na reklamador ng mga taong ito. Kaya nung kinausap ng Diyos si Moses, sige, kausapin mo lang yung bato, bibigyan ko kayo ng tubig. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, hinambalos ni Moses ang bato. Nangyari ang sinabi ng Diyos, pero pakinggan niyo po ito. God takes our reaction seriously because our reaction reflects upon our character. God wants us to respond in joyful confidence when faced with frustrations. Kapatid, kung frustrated ka ngayon, kung anong reaction mo, iyon ang laman ng puso mo. At alam mo kapatid, pwedeng madetermine ito ang ating destiny. Kaya ang tindi ng paalala ni Santiago James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen? So bukas po mga kapatid, ipagpapatuloy ko ang iba pang mga pagpapayo on how we can combat our frustrations. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga mahal kong kapatid.